Hello, good morning. Magandang araw na naman. Magpapainis na naman tayo ng mga supporter ni Tito Norman. So, napapansin ko, ba't parang nawawala na sa eksena si Sir Alex Fabella, no? Mukhang, wait lang ha. Mukhang medyo iwas. Pero kumukomment-comment pa rin, katulad nito, kumukomment pa rin sa post ni, ni Casper. Yung nagtatanggol kasi nga 'di ba, pinupuna yung status ni FLM ngayon. Na marami nagtatanggol pa rin. Kaya doon sa comment section na pinost ko kahapon, ang dami pa rin nagtatanggol, ang dami pa rin siraulo na nagtatanggol. Marami pa rin baliw na nagtatanggol na pag tinanong mo, tanong din ang isasagot sa'yo. Hindi nila masagot eh. 'Di ba? Katulad anong hanap buhay ng idol nyo? Ano naman ang hanap buhay ni MG? Anong hanap buhay ni Bombay daw? Bombay ang tawag eh. 'Di ba ang sagot ang sagot sa tanong-tanong din kasi hindi niyo kayang sagutin. Kasi mga baliw kayo, mga supporters ni Tito Norman. So ito nami-miss ko na rin to si Sir Alex Pabella eh. May isang comment siya, daanan lang natin saglit bago tayo pumunta doon sa main topic. Pinagtatanggol niya kasi nga 'di ba, inuulan ng scrutiny yung status ni FLM. Unang issue, 'di ba? Wag niyo sasabihin na wag pakikialam, nasa public po kasi ito eh. Nagpa-publish siya sa publiko at lahat naman tayo naka-follow kay Tito Norman Mangusin. Hindi lang mga supporters niya may karapatan mag-comment doon. Pag yan ay nasa publiko at nilagay niya sa publiko, ultimong post niya nga may comment section eh. 'Di ba? Yung pag-post niya ng video sa YouTube, may comment section yun, may kalayaan tayong sabihin ko anong gusto natin. 'Di ba? Walang magpipigil. Nasa demokrasya tayo, mga baliw. Anyway, sabi ka nun dito, yun nga, under scrutiny siya kasi nga sabi mayaman daw, bakit ganun yung buhay ng magulang, ganun yung tinitirhan. Inuulit ko walang masama sa ganun ang tinitirhan, pero ang layo kasi nun sa pagyayabang niya dati. Nung biglang nangailangan siya, pumunta siya doon, parang no choice talaga siya na ipakita yun eh. Then, marami nagtatanggol, isa na si Casper, na sinasabi daw, yung na-content ko ito kahapon, yung sinasabi, ang labanan daw sa probinsya, palakihan daw ng lupa at paramihan ng pera, hindi daw pagandahan ng bahay. Gago, di ba? Tapos ito si Sir Alex Pabella, nag-comment. Sabi niya ganun, pare, natatawa ako sa mga bashers mo, palibasa di pa sila nakakarating dyan, daang ektarya. Wala tayong pakialam, kahit milyong ektarya pa yan. Ang katanungan kasi, di ba mayaman yung best friend mo, bakit ganun yung bahay? Yun lang naman ang sasagutin eh. Ano naman ngayon kung 1,000,000 ng ektarya ng lupa na meron doon? Basic yung tanong. Di ba? Baka pag narating sila dyan at nakausap nilang tauhan mo dyan, dun sila makakapag-isip ng tama sa pananim palang milyon na. We don't give a shit. Ang pinag-uusapan dito yung magulang niya, bakit ganon? Tatangahan na lang tayo dito eh. Nakakapikon kasi minsan eh. Bakit ganon yung bahay? O sige, granting milyones na ektarya nandun. Buong Isabela sa kanila. Hindi nyo mailulusot. 'Di ba? Patangahan kasi ang competition sa loob ng mga supporter ni FLM eh. Patangahan eh. O sige, granting daang-daang ektarya. 'Di ba? At nakausap natin yung mga tauhan. Still ang tanong, bakit ganun ang bahay ng magulang ng idol mong trilyonaryo? Mahirap ba sagutin 'yon? Ginagawa nyo naman tanga yung sarili nyo eh.
Tapos ito man dahilan, uulitin ko yung dahilan ni Casper ha. Dahilan ni Casper, ito sabi niya ganon. Bundok kasi ito, hindi pagandahan ng kusina. Kasi siguro sinita yung kusina. Palakihan ng lupa lang dito at pera. Nasa bayan daw ang tunay naman. Bakit itong nakita ko, Isabela din, gitna ito ng may mansion sa gitna ng sakahan. Kaya nila. Ayan what a surreal experience seeing this Filipino mansion in the middle of Isabela province. Sa gitna ng nasakahan to Nagawa nung may-ari kasi nga mayaman talaga. Tinatarantado nyo pa kami. Wala lang kayo maisagot na ako. Ito, sapat na sa inyo mga sagot na ganito, ginagawa kayong tanga. Kung sapat na sa inyo yan, bahala kayo. Sagutan ng tanga. Speaking of Sir Alex Pabilla, may nag-forward sa akin Hindi ko na makita yung main video nito. Pero pinorward ito ni Sir Nino Angelo Iruma. No. Ito. May video si Sir Alex Pabilla. Kasi nga, di ba, may kasabihan na kapag dumikit ka daw kay FLM, minamalas ka. So, pinatunayan ni Sir Alex Pabilla na hindi yun totoo. Panoorin natin to. Junior, ang dami na naman natin pira. Ayan, nagbibili Dami daw pira. ng pira natin mga prinsesa. So, ang caption dito, malas daw pag dumikit kay FLM. Totoo ba yun? Yun ang caption So, ito, nagpapakita sila, nagbibilang sila ng pera. Junior, ang dami na naman natin pira. Ayan, nagbibili ng pera natin mga prinsesa. Nandito pa. Bakit ba kasabi malas daw pag sumama kay... dumikit kay Francis D. Marcos. Bakit ang pera dito Kaya ang dami pera dito. Paano ba yung tumato nito? Apat na kayo nagbibila ng pera hindi pa matapos-tapos itong mga pera na to. Apat na kayo nagbibila ng pera Ayan may expenses hindi pa matapos-tapos itong mga pera na to. Ito pa may label na nandoon. Itong mga pera na to. Tawiran Pay. Bayad pala sa tawiran yan Ito pa malas. Lempa. Nagbibila ng pera ano ba sasabi mo, Junior? Ano masasabi mo? Binas baga? Biglang mahihain na si Junior Inalam ni Sir Ralph Kalinisan yung nito name nito Di ba ito yung nagbabaril-baril na bodyguard, taga-pagtanggol daw ni FLM. Kayo kasi pag nag-iisip kayo, pag nag-iisip, pagka kasi dumadali kayo, hindi kayo nag-iisip. Willing ba kayong isugal yung sarili nyo dyan kay FLM? Sa totoo lang nakakainggit si FLM talaga kasi may mga taong willing bumala sa kanyon para sa kanya. Naimbestigahan tuloy ito. Anyway, so may pinagyayabang si Sir Alex Pabilla. Kung malas daw yung si FLM, ba't ang dami daw perang binibilang? 'Di ba? Yung mga hindi negosyante madadala dito. Ang dami nga naman pera Ang daming pera Ito kasi ay mga ito, may mga gross na kita ito. Pag sinabi mong gross, ano bang meaning ng gross? Hindi pa yun net Diba? Yung layman's term ng gross. Ayan gross sales, the grand total of all sales transaction over a given time period.
This doesn't include the cost of sales deductions like returns or allowance, etc. Yung talagang ito nakikita nyo, gross na benta ito. Saan na ba yun? Yan. Totoo talaga yan. Kasi negosyante ang family namin. Ganyan talaga kadami pagka yung benta. Pero, kung iisipin mo mga kababayan, katulad dito, may nakita ako ditong logbook ng expenses eh. Hindi pa nababawas ang lahat diyan. Siyempre, bibili ka pa ng stock mo, 'di ba? Ang negosyante, ang pera niyan, kadalasan nasa paninda. Bibili ka pa ng paninda mo diyan eh. Siyempre, binenta mo yung gasolina mo, 'di ba? Meron pang hindi ito yung magpapasweldo ka pa diyan pa kukunin yung sweldo. Masyadong tinatanga mo na yung tao dito, sir. Na yung mga pera na yan, hindi pa naman sa'yo lahat yan eh. May babayaran ka pang sweldo ng tauhan mo. I don't know kung naghuhulog ka sa SSS na mga yan or kung ano pa man, Madaming parang binura mo na to, hindi ko na makita to eh. Ayan, nagbibili ng pera ng ating mga prinsesa. Parang ang ginagawa nila, basta may nakasupot na ganyan, parang ganito rin kami sa SM eh. Unang closing, yung unang closing ng cashier, nakasupot yon. Din pangalawa, buong araw siguro mga 5 supot yon. Iba-ibang cashier yung binibilang yung kahit pa sabi mo marami yan, kung hindi mo naman mahihit yung quota mo, wala din. 'Di ba? Komplikado i-explain kasi ito, pero ito, hindi ito tunay na yaman. Pero ang kinakapitalize si Sir Alex Pabella doon sa mga hindi nakakaintindi ng proseso ng negosyo. Hindi naman lahat yan sa'yo yan eh. Uulitin ko ha, kukunin mo pa dyan yung pasweldo ng tao mo, yung maintenance pa nung station mo. Meron pa nga ako nakita dito, bayad sa daw yon? Parang tinitingnan lang nila para iyabang lang. Paano ba yung tomato nito? Meron dito ako nakita eh. Bibila ng pera eh. Yan may expenses pa nga dito eh. Ibig sabihin, mababawasan pa yan. Nakikita mo yung logbook, nakalagay expenses. Tapos dito may nahagip dito na Pera na to. na tawiran pay. Ano yung tawiran pay na yan? Bayad sa tawiran? Kung ano man yung tawiran na yun, expenses din yan. Hindi naiintindihan ni Sir Alex Pabella na yung mga nanonood sa kanya hindi tanga. 'Di ba? Hindi bobo. If I know, sa totoo lang, yung business namin dati sa sa Mindoro, millions din na generate noon eh. Pero yung mismong kita noon, kukunti na lang. Kasi nga maraming ibabawas pa doon. Siyempre, kakainin mo pa sa araw-araw. Maintenance sa mga sasakyan. Ang daming gastos. 'Di ba? Yun hindi naiintindihan nila. Kaya ito, ito eh, pambobong yabang ito. Sa totoo lang. Ewan ko, hindi ko na nga nakita ito eh. Nasaan na ba ito? Itong video na to. Kinalkal ko kanina doon sa hindi na makita eh. 'Di ba men? Hindi ko naiintindihan bakit may mga tao, sabihin nila for the content. Bilang content creator kasi, dapat may responsibilidad ka pa rin sa may responsibilidad ka pa rin sa mga nanonood. Yung content mo kasi may value yun eh. Huwag mong gawing cheap. Huwag yung basta may mai-upload ka lang. Mas maganda sana yung content na pinopost mo, may kabuluhan, kahit papaano. Hindi naman sabihin na mas boring naman, kung halimbawa puro lesson yung sasabihin mo, gagawa katulad yan, nangaasar ka, pero make sure na, hindi mo ginagawang tanga yung nanonood. Di ba? I-make sure mo naman na gano'n, na parang ang baba naman ang tingin mo doon sa mga taong nanonood na parang aayunan ka lang. Tandaan mo,
Hindi lahat ng nanonood ay kasing utak ng mga baliw na supporter ni Tito Norman Mangusin. 'Di ba? Dapat may talino din kahit konti. Hindi yung bira ng bira. Ang goal, parang yung yung best friend mo, bira ng bira, makapagyabang lang. Hindi niya tinitingnan yung detalye ng sinasabi niya. Ang importante, maibato niya yung yabang. Kasi pag naibato niya yung yabang, parang pagkain yun ng ego niya eh. Katulad nun, sasabihin niya, ay, mga manok dyan, pwede mong hilahin, mga manok ng kapitbahay. Tapos bidara siya ni Nanang Remy na wala pala daw kapitbahay. Tapos hindi niya na mailusot yung sinasabi niya. Sinabi niya na lang na sinisira ni Nanang Remy yung vlog niya. Di ba, men? Yun ang kasing importante pag gagawa ng Well, pinipigilan ko ba siyang gawin yan? Ay, hindi, bahala siya. Baka sabihin niyo, pinipigilan. Gawin niya lang ng gawin yan. Para lalo siyang magmukhang engot. Sinasabi lang namin na, particularly ako, alam ko kung anong sistema nito. Hindi porkit maraming pera yan, ay sa'yo na lahat yan. Dahil kung ganyan na magnegosyo, hindi na ako magtatrabaho. Galing ako sa pagninegosyo eh. Nakita ko yung pressure eh. Akala nyo ba sa negosyo, bumenta kayong pera, iyon na lahat yon? Hindi! Magpapasweldo ka pa ng tao mo. May renta ka pa kung hindi mo pag-aari, magre-renta ka pa. Utilities mo pa. Maintenance pa ng mga sasakyan na gagamitin. Ang pinaka-buisit dyan yung gulong eh. Yung gulong ng truck, kung pwede lang hindi nauupod ang gulong eh. Ano pa ba? Yung bibilhin mo pa, yung produkto na bibilhin mo, may cost din yon. Akala mo libre mong nakukuha sa supplier yon. Minsan utang pa nga yun eh. Cheque yung ibibigay, 30 days to pay. Di ba? Yun ang hindi naiintindihan ng yung mga ganito kasi LPG kami nagkakaroon kami ng pera dahil sa rebate. Yung rebate pag nakakakota ka. 'Di ba? Yun talaga. Siyempre nabibili na namin yung gusto. Pero sa negosyo itself, meron naman, may kita naman na konti pero hindi yun sapat. 'Di ba? Yun na sana hindi nyo naiintindihan. Yun sana naiintindihan nyo. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.